course unahon nato no ang timang godly father. Actually samtang nag-finalize ko ni gabi ang niabot nga concept sa ko ang una-una samtang nag-study ko sa Word of God is actually the responsibility of a godly father. Pero medyo taas man, i-shorten na lang to godly father, no? So mao ni mga igsoon tungod kay ang amahan not only being the head of the family, ang iyahang responsibility transcends beyond physical, but it also involves spiritual and moral development of his children. Misan pagani dito sa Proverbs chapter 22 verse 6, no, si King Solomon nag-admonish ani sa mga katawhan nga iyang gidumalahan being king sa Israel. Mauni ang iyahang desire sa mga amahan, sama pod nga siya amahan pod sa iyahang mga anak, no. Ingon niya dito, train up a child the way they should grow, so that when they are old they will not depart from it. Meaning ang discipline, ang training, no, should start at the very early age, wherein nakita nato nga ang amahan dako gyud kayo pivotal role, no, sa development sa bata, no. Kay kani man laging mga bata mga igsoon, naagyo na sila gina-look up nga kana bang gina-imitate, no. We have to be, as a father, we need to be gitawag na to role model para sa ato ang mga ginsakupan sa panimalay, not only providing their first physical needs, but to be also a role model when it comes to our relationship with God and to the relationship with our wife as well, no. So basahon na to, typical kaayo, common na kaayo ni I believe some of kaninyo nga nangaminaw, nakabalo na ni duhani actually, no, sa Ephesians chapter 6 verse 4 o sa Colossians chapter 3 verse 21 mga igsoon. Basahon na to, no, aron nga tagaan na to kana bang basihan ang atong pag-iisgutan karon. Mga ginikanan, ayaw pasok ang inyong mga anak, tinuon amumaha sila sa Kristohanong disiplina ug maayong pagtulunan. Okay, sige daw, mamang dito daw sa Colossians chapter 3 verse 21, maambak ka. Praise God, diri sa Colossians chapter 3 verse 21 nagaingon diri, mga ginikanan, ayaw palaguta ang inyong mga anak kay tingalig unyag mawad-an sila kadasig. Okay, no, so mao ni ang simultaneous, no, sulat ni Saint Paul, no, sa mga taga Ephesians, no, ug sa Colossian church mga igsoon. Although nag-isgot kani about children, about fathers, about slaves and masters, and about the wives as well, pero tungod man lagi kay family series, unahon na to ang head mga igsoon, no, ma-remind kita unsa atong responsibility sa atong mga kabataan ug sa ato ang pamilya mga igsoon. So nakita nato nga gustong emphasize ni Saint Paul nga ang mga kabataan dili lang siya ang tatay nga physical mao ang iyang amahan, no, napod siya amahan nga mao ang Dios, no. Kani nga responsibility sa tawag ani sa amahan, kinahanglan nga iyahang ma-implement sa iyang kabataan, kay ang amahan napod siya amahan nga mao ang atong Dios mga igsoon, no. So mura ba gustong i-emphasize ni Paul nga we have to look up to our heavenly Father as our guide on how he brings, no, his kana bang son, no, Jesus Christ, and how he take cares of his people kanato, no, iyahang creation mga igsoon, no. So mo ningon niya ayaw i-discourage, no, aron nga dili sila mawad-an og paglaom, but rather instead bring them, no, kay ang mga kabataan especially sa kana bang young age, no, there are a lot of mga experiences nga pwedeng maka-discourage nga kanila. Apan ang trabaho sa amahan is to bring them up, no, to lead them into training and instruction of the Lord at early age, no. They are to kana bang we are to bring them, no, into gitawag na to knowledge of the Lord and His Word, no.
aron nga dili magiging effective ang ato ang pag-train sa ilaha. No, gamito na to ang pulong sa Ginoo, tungod kay manlagi ang pulong sa Ginoo mapuslanon gyud sa pagpanudlo. No, gi-mention nito sa 2 Timothy, no, chapter 3 verse 16 to 17. No, ingon niya dito nga all scripture is God breathed, and it is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the man of God will be thoroughly equipped for every good work. So ingana ka importante kaayo, no, ang pulong sa Ginoo sa ato ang mga kinabuhi o kinabuhi sa atong pamilya nga gidumalahan. I believe, no, ang mga amahan sa unang panahon o sa karon panahon do na ay kalainan apan wala gyud totally, no, change ang basic nga responsibility, no, sa mga amahan dito sa iyahang gitawag na tog mga anak, mga igsoon. Sa biblical perspective, a good father is someone who can nurture, no, who can nurture, no, his children. No, kaning word nga nurture, no, can be likened into kanabang infant, no, wherein aron ma-nurture siya, mudako siya o naa siya good health, kinahanglan nga paimnon siya gatas, i-provide ang iyahang basic needs, no, mo na ang trabaho sa amahan. First and foremost is to nurture ang iyahang mga kabataan, tungod kay ang kabataan mao ang iyahang legacy. How he brings up his children reflects his kana bang discipline nga gina-instill sa ilaha, no. So mao ni ang una, no, nga basic responsibility sa biblical father who can nurture his children. Ikaduha, he is a father who can protect, no, who can give protection sa iyahang pamilya o sa iyang mga anak, no. Ginabantayan sila aron dili sila mahintumpawak sa kadautan, no, especially sa ilahang normative years nga dili nila basta-basta, no, nga i-expose ang ilang anak sa mga impluwensya nga later on mahimong madala nila hantod sa ilang pagdako, no. Gina-prohibit niya, no, ang mga butang pwedeng makadaot, no, sama sa gisulti dito sa Psalms, no, insya above all else guard your heart, no, because ang ato ang kasing-kasing maoy kanabang wellspring of our life, no. So ang ingana pod ang trabaho sa amahan is not only to nurture physically, spiritually, emotionally ang iyang kabataan, but they are also to protect them, no, dili lang sa physical aspect kundi sa spiritual, no, tungod kay importante gid kaayo ni, no, nga mao ning mag-dictate sa iyahang kanabang progress, no, sa iyahang adulthood, meaning atong gina-ready ang mga kabataan into a certain adulthood, no, nga kung naa na sila sa ilang sariling kanabang makabarog na sila sa ilahang mga sariling mga tiil, di sila mo biya sa mga pagpanudlo nato ang anha kanila. Ang ikatulo, father is someone who can teach his children, no, kaning teach, no, dili ni lalim, no, pero dili ni ingon nga magiging bura natog alibay nga dili ta makatudlo, no, kay ang pagtudlo na teaching involves patience, no. Ginamold nato ang ato ang mga kabataan in what God wants them to be through us, no, nga gihatag kana nga responsibility, no. Nakita nato gani si Jesus Christ, no, ingon niya teacher, no, nganong ginatawag sila nga nila si Jesus Christ nga teacher, because si Jesus Christ nagatudlo sa iyang disciple, no, do wala sila literally na ay seminary ato nga time sa panahon ni Jesus, but he has this academy wherein for 3 years, no, gimatuto niya ang iyahang mga disciple, so that sa panahon nga mo depart siya o iyahan ang ihatag ang mantle of or mandate dito sa mga disciple, ready na unya sila mamuhat tungod kay they are fully equipped to do the ministry nga isangon sa Ginoo sa ilaha. So naay gitawag na tog mentoring, naay teaching,
no nga ma-involve ang responsibility sa amahan dito sa kabataan, no. Ang katapusan, support, no, kinahanglan suportahan nato, no, sama ba sa usa ka tawo nga na piang, wa nagpasabot nga mas prolong pa nato ang piang or ang pain, kundili atong i-bandage aron nga maka-recover, no. So ang trabaho sa ginikanan ana pod, no, sa panahon nga ang mga bata ma-discourage, no, especially sa ilahang scholastic life nila, sa secular life nila, samtang let's say naga-eskwela sila, unya di gyud nila ma-achieve, no, ang ilahang a certain subject. Let's say maglisod gyud sila sa math, maglisod gyud sila sa science, no. So kinahanglan i-bring up nimo, dili nato sila kanabang i-procrastinate nga wa gyud tay mahimo ana dong kay bulok-bulok gyud ka, no, diha ra gyud ka kutob, mao ra gyud na, no, dili, no, kinahanglan i-encourage nato sila. We are to be supportive, no, we encourage them, no, nga kanang ma-overcome nila ang certain weaknesses nila by placing their trust on the Lord, no. So mao ni ang mga upat, no, ka mga areas of responsibility sa amahan dito sa iyang mga kabataan. So samtang nag-scan ko, no, sa Bible, at the same time nagtanaw ko, no, nagkuan ko sa mga other sources nako, nakita nako, no, ang example of great fathers in the Bible, no. Mao ni ang burapod natong mahimong ma-role model nato sila. Examples of great fathers in the Bible, ang pinaka-top sa list is ang God the Father, no. Sa gitudo ni Jesus, ingon siya, when you pray like this, our Father, no. Gustong emphasize sa Ginoo nga ang Dios gusto siya og relationship sa iyahang creation. We are His children and He is our Abba Father, mga igsoon. Gipakita sa Ginoo how patient He is sa iyang pakigdili sa mga Israelite. Though they were hard-headed, though they were stiff-necked, though they were disciplined by God, no, they were kanabang exiled outside sa Israel, pero ang gugma sa Ginoo, wala gyud sila gisalikway, no, wala gyud sila gipabiyaan sa Ginoo. Ang promise sa Ginoo, I will never leave you and forsake you. Gialaw lang niya a certain level of discipline aron nga mabalik sila sa insakto nga dalan nga gustong palaktan sa Dios nga naha kanila. So when we talk about a great father, ang magiging example nato, no, of what a father should be is God the Father, no. Gi-provide niya, no, ingon ni Jesus, ingon siya, nganong nagaworry ban kamo? Unsay inyong kaunon? Unsay inyong inumon? Unsay inyong bistihon? Nganong naga problema man mo ani? Instead, unahan ninyong pangita ang gingharian sa Dios o ang pagkamatarong sa Dios. Tanawan ninyo ang mga langgam, wa sila gatrabaho, apan gipakaon sila sa amahan, no. So nakita nato nga ang basic role sa isa ka father is that he is a provider, no. Ingon niya, much more kamo nga bilinhon sa langgam, nga dili ba mo atimanon sa Dios, sa amahan mo, nga unahan ninyo og pangita ang pagkamatarong sa Dios ug ang gingharian sa Dios, ug kaning mga butang inyo gikinahanglan igadugang lamang nganha kaninyo, no. So going back diri mga igsoon, mao ni ang responsibility, no, sa usa ka Dios non nga amahan sa iyahang mga anak, mga igsoon. So I just hope and pray nga sa imo karon nga amahan nga naminaw karon na akay nakutlo nga mga pagtulunan, so that sa mga kakulangon nato makoreksyonan nato in an early stage, mga igsoon. As you learn, I also learn, o kitang tanan gusto sa Ginoo, no, nga mo kuan kita, mo increase ang ato ang learning, no, according sa Hosea chapter 4 verse 6, no, yung siya, may people perish because of lack of knowledge. Dili gusto ang Ginoo, no, nga makulangan kita sa kahibalo tungod kay ang tanan gisulat na sa Ginoo aron nga dili kita mga pa on how to bring about a godly children. Kay mao gyud na ang first and foremost nga obligasyon natong mga amahan dito sa atong mga anak.